Para po sa devotion natin na sacrifice. Ito po ay patungkol sa sakripisyo ng ating Panginoong Jesucristo. Now, meron po akong gustong i-share sa inyo na verse sa Bible. Ito po ay from 1 Peter chapter 2 verse 24. Ito po yung main verse natin. Pero meron po rito interesting yung by His wounds you have been healed. Alam niyo po itong quotation na ito, sa pamamagitan ng kanyang mga sugat kayo'y pinagaling. Ito pong quotation na ito ay galing sa Isaiah. Ibig sabihin, nung binabasa nila Pedro yung Isaiah chapter 53, nakikita talaga nila si Jesus doon. And yung book of Isaiah, nasulat po yun mga 700 years before the birth of Jesus. So isipin nyo, 700 years. Mga 100 years ago lang, a little bit more than 100, nasa ilalim tayo ng mga Espanyol noon, no? Pero isipin niyo po, ito 700 years before the birth of Jesus Christ. Ay ipinaprophesy na, nagkaroon na ng prophecy na ang Panginoong Jesucristo ay isisilang at siya po ay ipapako doon sa krus. Siya ay magdurusa doon sa krus ng Kalbaryo. So, ito po yung interpretation ni Pedro, no? He himself bore our sins. Nakita niyo po, naka-quotation siya. By His wounds, you have been healed. Naka-quotation na naman. Kinukot ni Peter si Isaiah. Sa Isaiah po, yung buong chapter ng 53, maganda, basahin niyo po. Meron po ako pinapanood sa YouTube, no? Yung mga Israelita kasi, mga Jewish people, hindi sila naniniwala kay Jesus. Meron akong pinapanood sa YouTube na merong isang Kristiyano doon na Hudyo. Meron siyang mga kinakausap na kapwa Hudyo. Tapos binabasa niya yung Isaiah 53. Pag binasa mo kasi yung Isaiah 53, ang papasok talaga sa isip mo si Jesus. Tapos tatanungin niya yung Hudyo na kausap niya, saan mo matatagpuan tong sulat na to? Sa Old Testament o sa New Testament? Tatanungin niya yung kapwa niya Hudyo. Sasabihin ng kapwa niya Hudyo, sa New Testament. Patungkol yan kay Jesus Tapos sasabihin ng pinaka-host, alam mo ba? Hindi sa New Testament to, sa Old Testament to. That's why you have to believe in Jesus. Yung Old Testament na pinapanampalataya, na pinaniniwalaan ng mga Hudyo, tumutukoy lahat yun kay Jesus. Now, dito sa Isaiah chapter 53, basahin lang po muna natin sa yung dalawang verses or tatlong verses, no? Pero maganda basahin niyo po yung isang buo. Sabi dito, surely, He took up our pain and bore our suffering. Yet, we considered Him punished by God, stricken by Him, and afflicted. But He was pierced for our transgressions. He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was on Him, and by His wounds, we are healed. So ito po, mga quotation po ito ni Pedro kay Isaiah. We all like sheep have gone astray. Each of us has turned to our own way. And the Lord has laid on Him the iniquity of us all. Basahin ko po sa Tagalog. Tunay na kanyang pinasan ang ating mga karamdaman at dinala ang ating mga kalungkutan. Gayunman ating itinuring siya na hinampas, sinaktan ng Diyos at pinahirapan. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsuway. Siya'y binugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ipinataw sa Kanya ang parusa para sa ating kapayapaan. At sa pamamagitan ng Kanyang mga latay ay gumaling tayo. Tayong lahat ay gaya ng mga tupang naligaw. Bawat isa sa atin ay lumihis sa kanyang sariling daan. At ipinasan sa Kanya ng Panginoon ang lahat nating kasamaan. Yan po yung sakripisyo ng ating Panginoong Jesucristo. Nung siya'y nandoon sa krus ng Kalbaryo, lahat ng ating mga kasalanan ay inilagay sa Kanyang katawan. At siya po ang pinarusahan. Sabi dito, at ipinasan sa Kanya ng Panginoon ang lahat nating kasamaan. Kaya po sabi ni Pedro, sa Kanyang pagkamatay sa krus, pinasan niya ang ating mga kasalanan upang tayo'y mamatay na sa kasalanan
Kaya mga kapatid, kung nananampalataya ka sa Panginoon Jesucristo, namatay ka na rin sa iyong kasalanan. Meron ka ng bagong katauhan. Ano po iyon? At mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Yan na po yung buhay natin ngayon. Mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, kayo'y pinagaling. Patuloy po nating namnamin ang sustansya ng salita ng Diyos. At right after this, kausapin natin si Lord. Pasalamatan natin siya, papurihan natin siya, sambahin natin siya, ialay natin ang ating mga buhay sa Kanya. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Kita-kita po ulit tayo bukas, 5:00 ng umaga, dito sa ating Daily Devotions.